Hinawakan pa ng NBI sa labas ng Davao Region ang paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Sabi naman ng PNP, kahit mga ordinaryong mamamayan, pwedeng umaresto sa pastor habang may umiiral na arrest warrant laban sa religious Arestuin nyo daw, mga inutusan na kayo. Naku po, hindi na natin ma-interview. leader. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. 7 araw na lang ang natitira sa palugit para mahanap ng mga otoridad si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Hinainan ng warrant of arrest ang pastor para sa kasong child abuse at sexual abuse. Kung hindi pa rin siya mahanap, ibabalik sa korte ang 2 warrant of arrest ng Davao City Regional Trial Court Branch 12. Maghihintay ulit ng panibagong warrant o kung anuman ang magiging desisyon ng korte sa kaso ng pastor. Kaya naman hindi na lang sa Davao Region nakatutok ang tracking team na binubuo ng PNP, CIDG at intelligence community. Po manhunt operation po yan, since he was not located within the area po of Davao, then yung ating tracker teams po would also implement doon sa mga areas na sa tingin po nila na possible na kinakokoonan po ni Pastor Kibuloy. Hinihikayat din ng PNP ang publiko na makipagtulungan sa kanila sa pag-aresto kay Kibuloy. Even po ang civilian po ay po pwede pong i-implement po ito. Basta makita po siya dahil ito po ay warrants of arrest ng issued na po ng ating mga korte. Kasama po ba dyan ng video call? Nagtatanong lang po ako kung kasama ang video call dyan. Hindi kasi talaga ako, walang biro, sinabi ko sa SMNI. Ewan ko, siyempre sila naman ang doon. Wala naman akong contact kay Pastor Kibuloy. Sabi ko, baka naman pwedeng ma-interview si Pastor Kibuloy. Tapos i-video call namin. Grabe, no? Talagang nakapokus sila kay Pastor Kibuloy. Eto lang alam mo, yan ba ang gusto ng taong bayan na maayos ngayong panahon na ito? Ano ang gusto ng taong bayan? Hirap, gutom. Yan ang kanilang focus. Yan ang gustong masagot ng bawat Pilipino. Yung korupsyon. Ang laging focus ng gobyerno to, hindi panggigipit sa mga kalaban. Palari ng PNP sa sinumang nagkakanlong kay Kibuloy na posible rin Naku, silang managot sa nagkakanlong! batas. 3 araw nang pinupuntahan ng NBI. Alam nyo, may magkalakihan si Kibuloy pagka kinanlong mo yun. Ang bigat nun. Diba? Malamang siya nagkakanlong. Biro lang Pero magkakanlong siya? Hindi. Tuloy. Mga pulis ang pag-aari ni Kibuloy sa Davao at Samal Island. Maayos namang tinanggap ng mga abogado at ilang miyembro ng KOJC ang arrest warrant. Ayon sa korte, dapat personal... Abay, talaga naman. Maayos yan. Baka pinakain pa ng bupet yan Ang sarap ng pagkain dyan. Kailan kaya tayo, Boss Dada, makakabalik dyan sa kingdom? Tanong natin kay Attorney Talunan. Attorney Talunan, may kaso po ba kung sakasakaling babalik kami dyan sa kingdom na pagmamay-ari ni Kibuloy? May kaso po ba yun? Babalik lang naman kami doon kasi masarap po yung buffet dyan Tapos ang ganda pa nung, ang ganda pa nung coffee shop. Yung coffee shop. Shout out pala kay Pumunta si Pastor Kibuloy sa Regional Trial Court para magpiyansa. Bagamat itinuturing ng pugante si Kibuloy, hindi pa raw siya kinukonsiderang armado at mapanganib. Yung mga church members, mga officers ng Kingdom of Jesus Christ, pagdating natin, pinapapasok tayo kaagad, sinasamahan tayo without any resistance naman. And wala kaming nakikitang meron silang Sir, mga may armas buffet, may base dun buffet. sa actual nating pag-serve ng warrant of arrest. Wala namang resistance. Dapat kinantahan nyo pa Sa KOJC, pwede ba next time, maggawa kayo ng rally dyan, tapos pag pumasok ng NBI, kantahan nyo. Ibanghelyo ninyo, ikalat nyo na rin yung ibanghelyo nyo. Hindi, di ba, kantaan sila na habang pumapasok yung mga NBI, para yung mga NBI natutuwa naman kasi parang
ang nilulusob nila parang terorista eh. Yung mga armado talaga eh. Ipakita ninyo kasi kami, nagpunta kami diyan talagang parang kulang. Alam mo kung ano kulang diyan? Dapat may ano diyan, may tumutugtog diyan na parang nasa langit ka na. Hindi totoo nga. Kasi ang ganda-ganda diyan eh. Yung lugar diyan, panalo talaga ho yung yung ambience diyan. Sobrang para kang hindi ito walang biro ito Hindi naman sa tayo Pero 'di ba pagka dinidescribe sa Biblia yung langit, parang ganoon eh, yung itsura nung kasi ang aliwalas ng lugar, talagang mainit nga lang pagtanghali, syempre. Sa langit malamig siguro doon kasi may ulap. Hindi, joke lang. Totoo po, 'di ba? Na parang no? In fact, gusto nilang ipahalughog yung buong compound. But this compound were too big. Hindi natin kakayanin. Ano sabi? Sabi daw ng mga taga kay OJC, gusto nga nilang ipahalughog sa amin yung buong compound. Sabi na, hindi namin kaya, sabi ng NBI. Ang laki. Ang bira. Kami kinaya naming ikutin yan eh. Juhaw na nga ako nun eh. Pero may daladalang tubig yung mga staff doon. Hindi totoo, hinalughog namin yan hanggang kailalim-laliman, no? As in, init na ako. Bantakin mo, naka-Amerikana ako. Tapos nandun kami dun sa kailalim-laliman. Feeling ko nga yung mga taga kay AGC, tinatawanan ako eh. Si Banat ba, pa-Amerikana pa. Mantakin mo ang walang aircon dun. Siyempre, nasa basement na yun. Nandun na yung mga lahat ng anik-anik dun, ng mga kuryente. Tapos, Amerikana ako. Wala pala kayo, sir eh. Dinaig pala kayo ng mga vloggers eh. Yung vloggers, nakalughog yan. Di ba? Dapat sinama si Ontiveros, siya na mismo naghanap. Nauna nang sumuko ang 5 kapwa-akusado ni Kibuloy sa kasong child abuse. Pero pansamantala sila nakalaya matapos magpiyansa. Tiniyak naman ng NBI ang kaligtasan ni Kibuloy oras na sumuko o maaresto. Pero di diretsahang masagot ng mga otoridad kung magagarantiya din nila ang kaligtasan ng pastor oras na FBI na sa Amerika ang makakuha sa kanya. Nasa listahan din kasi ang pastor sa most wanted ng US dahil sa mga kasong child sex trafficking. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Yan talaga yan eh. Malamang palit ulo yan. Bakit palit ulo? Malamang. Ako tansya ko lang Tansya ko lang. Opinyon ko lang naman to. Opinyon ko lang naman po na kaya ganito ka-agresibo ang gobyerno natin dito kay Pastor Kibuloy, aside from para maidikit kay Duterte, sa mga Duterte. Di ba? Abangan nyo, meron lalabas na video. Sa Tuesday, abangan nyo, magugulat kayo. Sa Tuesday, abangan nyo. Hindi pwede dito, baka sabihin naman nila, nangunguna tayo. Sinasabihan ko na kayo ngayon, etong Tuesday ito sa SMNI, may lalabas na video. Baka magulantang kayo. Pero ito sa totoo lang ang dahilan baka ini-request ito ng Amerika sa kanila eh. Na sige, kasi alam mo naman, ganun na ganun ang ating presidente sa Amerika ngayon. Talagang best friend sila. Baka ni-request to na bigay nyo yung ulo ng ni Kibuloy sa amin, papalitan natin yan ng malupit na na pabor, di ba? Hindi natin alam ba? Pero kasi may kinuwento si Pastor Kibuloy sa amin. Hindi ko lang sure kung malaya namin ikikwento, kaya hindi ko na ikikwento. Hindi naman po ako chismosong katulad ng ibang vlogger diyan. May kinuwento sa amin si Pastor Kibuloy noon kung bakit gustong-gusto siyang kunin ng Amerika at gustong-gusto siyang ikulong ng Amerika. Dahil kasama sa politika ng Amerika. Ganong kalupit. Mag-e-eleksyon na po sila.
medyo, nako, ayoko na lang magsalita. Alamin nyo na yun. Alam nyo na sigurado yun, di ko na kailangan ispilingin. Malapit ng eleksyon ng Amerika, madaming pera si Kibuloy at may impluwensya siya kahit papaano sa mga botante ng Amerika. So lahat to kaya nga ginagawa na daw ng paraan na mahuli talaga siya. Hindi natin alam kung anong implication nun na baka naman hiningi talaga yung ulo niya ng Amerika. Kaya naku, nakakatakot talaga yan. Kasi mandakin mo buong puwersa ng gobyerno. Buong puwersa ng gobyerno nakapokus kay Kibuloy. Ano to? Hindi di ba? I mean, ang dami-daming problema ng bayan natin. Gusto nyo isa-isahin natin ang problema ng bayan natin? Baka bukas na tayo matulog. Baka alas 12 na ng tanghali, gising pa tayo. Ang dami yung problema ng gobyerno ng Pilipinas na kailangan masolusyonan, pero bakit itong si Kibuloy ang pinagtutuunan ng pansin? Inuubos ang panahon. Alam mo, may pattern yan. Sabi ko sa inyo, may pattern. Pansinin nyo, from Bantag to Tebes, ano meron sa mga to? Kibuloy. Ano meron? Si Bantag, alam naman natin, kailangan masipa siya sa pinanggagalingan ng pera ng mga politiko. Ano yon? Bilibid. Diba? Bilibid. Si Bantag, Duterte din yun. Si Tebes, alam ni din yan, financier din yan ng mga presidential candidate. At malapit din si Tebes sa mga Duterte. Although hindi niya pagdating dun sa nagpakyaw siya, pero nung panahon ni Pangulong Duterte, Duterte din po yan. Ang balita ko nga, kaibigan din ito ni Pulong Duterte. Di ba? At pag sa pera, naku po, madami din yung pera ito. Si Pastor Kibuloy, naku, yan naman, alam na natin yan, madikit talaga yun sa Duterte. Talagang hindi lang kay Pangulong Duterte, maging kay BP Sara Duterte. At the same time, alam naman natin, isa yan sa mga tumulong financially. Maybe not by giving, but through airplane, through helicopter kay Pangulong Duterte. So, ang pinaka-common denominator nito is madaming pera ito mga ito at ito'y malapit kay Duterte. So, yun ang kanilang denomination. Yun ang kanilang denominator. Alam niyo yun, di ba? Kaya ingat-ingat to. Alam niyo, sa totoo lang, sabi nga nito isa, ingat si Willie Revillamin. Naku, sa totoo lang, delicate siya dyan. Baka mamaya, gapangin din siya dyan. Nag-declare pa naman siyang tatakbo. Di ba? Baka magapang din siya.